Kaya po natin naimbitahan si Diwata dito kasi kagandahan po, nagpasok po siya ng unit sa TNVS. Ang tanong ko naman po ngayon, sa dami po ng industry na pwedeng pasukin, bakit po TNVS ang naisipan niyo? Base kasi sa experience ko no, bilang isang vendor. So, halos kadamihan, lalong-lalo na nag-umpisa pa lang ako. Ang mga customer ka talaga, mga riders, mga motorista, mga ganyan. So, ngayon, naisip ko yan dati na gusto ko rin siya, yung ako mismo personally, yung ganyan din yung trabaho. Sabi ko nga, pag nagkapera ako, bibili talaga ako ng sasakyan at gusto ko rin yan. Super ngayon kasi video busy ako, kaya ang ginawa ko, May driver po. yes, meron muna tayong driver, tapos ipasok muna natin dyan. Pero plano ko kasi yan noon pa. So, yon. Kailan po ba kayo nag-start sa TNVS? Bago lang din. Mas maganda na rin yung marami kang pinagkakakitaan, hindi lang pares. Actually, marami pa nga akong plano, pera lang yung wala. Marami akong business na gustong gawin, ipasok. Pero syempre, di ba, kasalarangan kasi na ng negosyo, kailangan talaga mayroon kang at least puhunan. Tama, tama. So, Ilan yun. po ang tumatakbo nyo ngayon sa... Ay, huwag mo nang tanong ko ilang unit, basta mayroon na. Confidential na yon. Okay, sorry. Basta mayroon na. Tama. Ito naman po, iba naman po. Tingin po sana ako ng tips kung paano, kung ano, nagsisimula pa lang ako bilang isang negosyante. Ano pong mabibigay yung tips? Ang mabibigay kong tips sa lahat ng negosyante, no, kasi pag pinasok mo kasing larangan ng business, base na rin ito sa mga karanasan ko, hindi pwede na mag-expect ka kaagad ng kita. Kailangan ready ka sa lahat ng bagay. Kasi ang negosyo kasi talaga, pag hindi ka sunerte, yung may time na malulugi ka. Pero sa pagkalugi mo, dapat maging positive ka lang. So bumangon ka ulit, mas lalo mo pang galingan. Kasi ako ilang beses na ako bumagsak din pagdating sa negosyo bago ako naging... Hindi pa naman masabi na successful bago akong maging medyo tumaas na ng konti o makilala. So marami na talagang pagkakataon na bumagsak din ako at saka may mga time pa nga na gusto ko nang sumuko pero hindi yan. Kasi pag sumuko ka, hindi mo makakamit yung mga pangarap mo sa buhay pag sinukuan mo na. Kaya laban lang dapat. Kasi pag hindi pa para sa yung panahon, hindi pa para sa iyo. Hintayin mo yung tamang panahon na ayon din sa yung panahon, yung para sa iyo. So yun lang ang tip ko sa mga lahat ng gusto mag-business at yung mga gustong pasukin yung negosyo. Sa ano naman po, yung mga naging failure nyo before, pwede po malaman ano yung mga klase ng negosyo ang trinay nyo dati? Ang mga negosyo lang naman na trinay ko ito pa lang. Yung mga tindahan lang na hindi Pagkain. naman pagkain, tapos yun nga. Pero yun nga, hindi kasi lahat ng panahon kikita ka. May mga time lalo na pag dumadaan ka sa mga clearing, to the point talaga na minsan pag nakliringan ka, natanga yung mga paninda mo, mag-isip ka kasi kung inutang mo lang yung puhunan mo, hindi mo na alam kung paano ka ulit mag-uumpisa. Kasi pag may utang ka, tapos gusto mo ulit magsimula, hindi ka pa utangin ng taong inutangan mo kasi meron ka pang utang na hindi mo babayaran. So kailangan talaga, galingan mo din sa pag-discarte. So ganun yung ginawa ko. Sa tingin nyo po, anong naging main secret ingredient? Bakit pumatok po ang Diwata Pares? Actually, sabi ko nga, 2019, nagparisa na talaga ako, may business ako ng Paris. Hindi ako sunerte noon, dumating sa point na wala na ako sa Pasay, nag-Quezon City ako, tapos balik ulit ng Pasay. Sa tingin ko ang pinaka main point talaga kung bakit nakilala sa Diwata Paris, ayun po yung nag-create ako ng Andy Rice, tapos mababang presyo na pangmasa, tapos may free soft drinks at may libreng sabaw. Doon talaga ako nakilala. At hindi nyo makakaila, pinilahan talaga ako nung... Hanggang ngayon, marami na akong customer. Dahil nga doon sa okay naman yung pagkain ko, hindi ko naman sinasabi na napakasarap, pero yung affordable na pangmasa talaga, so doon talaga ako tinangkilik ng tao. Sa pagdating naman po sa media, sa pagbablog, napansin ko po kasi minsan, lalo na pag sumisikat tayo, may mga bashers tayo, no? Oo. Anong magandang way para ma-handle natin sila? Alam mo, ako kasi deadma ako sa lahat ng basher kasi think positive kasi akong tao. Pag negative kayo ko sa'yo. So, hindi natin mapapitch yung mga tao kung anong gusto nila. Basta ako, sa sarili ko lang pananaw wala akong pakialam sa basher as long as na hindi ako nang agrabyado, as long as nakakatulong ako, as long as na wala akong ginagawang masama, deadma ako sa lahat ng basher. Negative man sila, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, gumagawa ko ng tama para sa sarili ko, para sa pamilya ko at sa kinabukasan ko. Thank you po. Meron Hindi pa tayo tapos. Ay, sige po. O sige pa, tanungin mo pa ako, nakulangan ako. Sige po. Ito po, Pinawisan ako, ang init pala rito, nabilad ako. meron mong katanungan Sige. sa nating watcher, si Consi Leonardo Jun de sige. Leon. Meron po bang jowa si Diwata? Actually sa ngayon marami. Bakit gusto mo rin maging jowa kita? Gusto mo bang dumagdag? Charing lang, joke lang.
Pinawisan ako. Ano, wala lang tanong? Naku, nabitin naman ako. Saring Sa lang. mga viewers natin dyan, pwede po tayong magtanong or magpa-shoutout dito Hindi, kay yan Diwata. lang shoutout sa lahat ng viewers natin online. Mabuhay po tayong lahat. Enjoy lang natin yung buhay. Alam nyo kung bakit? Mas masarap kasi i-enjoy lang yung buhay, no? Mas masarap mabuhay pag lagi kang masaya. Kaysa nabubuhay ka ng puro kapuot ng galit. So, ang sarap kasing tumawa ng tumawa, yung think positive ka lang kaysa naman. Alam mo, lahat naman kasi ng tao may problema, pero dapat lang talaga enjoy lang natin yung buhay kasi sabi nga nila, maiksi lang yung buhay, kailangan natin i-enjoy. So, good luck everyone and shout out sa lahat ng viewers natin. Maraming salamat. This is Diwata Paris. At nagsasabing mabuhay tayong lahat. Ingat! Thank you po.